parang puzzle ito sa akin, no? Kung bakit itong ating presidente chose to come here when in fact there are pressing issues at home na dapat niyang tingnan. Ang iniisip ko dito, Jade, no, may possibility na talaga lang mahilig bumiyahe ang ating president, no? So whenever he has the chance na siya ay makakapag-biyahe, no, para makabisita ng ibang bansa, no, at the expense of the taxpayer, gagawin niya yan, no, kung merong pagkakataon. So kasi I mean, look, kung titingnan mo yung datos, mga kababayan, Canada is not even a major trading partner. While there are a million Filipinos here, hindi eh. It doesn't add up. So the only explanation I can find here is that the president just loves to travel. No, yun yung nakikita ko dito. Gusto lang niyang bumiyahe. At kung siya'y makakabiyahe ng libre, sagot ng taxpayer, gagawin niya yan. At yan yung nakikita natin ngayon. Nasa upper middle income country na daw, yung Pilipinas. Ano bang ibig sabihin nito para po sa inyo? Alam mo, maganda lang yan sa papel. Kasi hindi naman yan nararamdaman ng ordinaryong tao. So yung kaninang sinabi ni Pangulong Marcos Jr., no, yung nangyayari sa ekonomiya natin salungat dun sa sinasabi niya. So halimbawa sa kaso ng pagkain, maraming tayong kababayang nagugutom. Marami pa rin tayong kababayang mga mahihirap, no. So itong upper middle income status na ito, this is only good in paper. Pero sa praktikal at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, hindi nila ito mararamdaman, Jay. Hindi nila ramdam ito. Kasi alam mo, this is just a measure of a country's average national income. Bigyan kita halimbawa ng konteksto, Jade, no? So halimbawa, tayo lang dalawa ang citizen ng Pilipinas. Tayo lang dalawa. Ako yung mahirap, ikaw yung mayaman. Ang income ko 10,000 pesos. Ang income mo 50,000. So pag kinuha mo yung average niyan, ang average niyan ay nasa 30,000. Kasi nga 10 plus 50, 60 divided by 2, 30. 30,000 pesos yung ating gross national income per capita, no? Supposing sumunod na taon, yung income ko hindi nagbago, mahirap pa rin ako, 10,000. Ikaw yung income mo dumoble, naging 100,000 yung income mo. So yung gross national income natin per capita lalaki. So magiging 55,000 na yon na dating 30,000 lang. Pero ako, yung income ko hindi nagbago. Yung income mo ang tumaas. So ibig sabihin nito, Jade, kung tatanungin mo yung ordinaryong mamamayan, ramdam mo ba itong pag-increase ng ating gross national income from lower to upper middle income? Sasabihin nila sa iyo, hindi nila ramdam. Bakit? Kasi itong nangyaring paglago ng ekonomiya natin, ito is skewed towards dun sa mga oligarko at sa mga mayayaman. So ang reason kung bakit tumaas, no, itong ating ranking from lower to upper middle is because yung ating mga mayayaman mas lalo pang yumaman. And yung mga mahihirap natin lalo pang mahirap. Ito pa idadagdag ko pa sa konteksto, Jade. Yes, sir. Nabanggit sa ulat ninyo at nabanggit din ito ng World Bank na ang Vietnam din, no, ay nag-graduate sila from lower to upper middle income. Pero kung titingnan mo ng mabuti, Jade, ang dalawang bansa, no? Kung ikaw ay pinanganak sa Vietnam, ang life expectancy mo, ibig sabihin yung expected na haba ng buhay ng isang Vietnamese, nasa 75 years. So kung doon ka pinanganak, aabot ka ng 75 years on average. Sa atin, sa Pilipinas, 69 lang. So kumbaga kahit na upper middle income pareho yung bansa, may mga pagkakaiba, mas maganda yung healthcare system ng Vietnam kaysa sa atin, kaya mas mahaba ang buhay nila. Tingnan mo rin yung Human Development Index. Kung maaalala nyo, nagkaroon pa nga ng issue dyan sa HDI na yan, yung si Sub-Sahara, kung maaalala nyo, kinumpara nila yung HDI noon. Ang HDI ng Vietnam mas mataas kaysa sa atin. In fact, sa ranking ng HDI, ng Human Development Index, nasa 93 ang Vietnam, ang Pilipinas nasa 117, mababa. At hindi lang yon, yung dami ng mga mahihirap, Jade. Both countries graduated from lower to upper middle, pero mas maraming mahihirap sa Pilipinas kaysa sa Vietnam. In fact, the percentage of people who are living with less than $3 a day sa Pilipinas ay nasa mahigit 5% ng populasyon. Sa Vietnam ay nasa 1.6% lang. So, ang pinupunto ko dito mga kababayan, maganda lang yan sa papel, pero kung titingnan mo at susuriin mo ng mabuti yung talagang nakakaapekto sa ordinaryong mamamayan,
hindi nila ramdam yung pag-graduate natin from lower to upper middle income status. Pero bakit o papaano ho lumaki yung income ng mga nasa mayayaman na class, Doc? Ay, tingnan mo na lang yung mga oligarchs natin, ano? Halimbawa, yung pinakamayamang Pilipino. Yung pinakamayamang Pilipino natin, ang dami niyang nakuhang mga projects, no? Na mga kontrata sa gobyerno. So yung mga, kumbaga, dahil na-corner niya yung isang segment ng mga government contracts, doon nakatulong, no? Kung paano siya yumaman pang lalo. So kumbaga, mga kababayan, yung mga oligarko natin kasi they are very protected, no, ng ating gobyerno. They're very protected. And in fact, ito yung isa sa mga na gustong i-dismantle, no, ng dating Pangulong Duterte, no, yung hawak ng mga oligarko sa ating ekonomiya. Ngayon nakita natin na dahil nga yung iba na ang ating gobyerno ngayon, naging mas malakas lalo ang kapit ng mga oligarchs sa ating economy. Kaya ito ang nakikita natin. Yung mga oligarchs at yung mga korporasyon nila, yun ang mas lalong yumayaman. And then yung ating mga mahihirap, Jade, lalo silang mga nagiging mas mahirap, mas nagiging mas malala yung sitwasyon para sa kanila. So, babalik tayo, Jade, sa kalidad pa rin ng pamamahala. Kasi itong ganitong klaseng pag-graduate, no, from lower to upper middle income, maganda rin naman ito kung papartner mo ng maayos na pamamahala. Pero kung ang pamamahala natin ang pagpoprotekta ng mga existing na mga oligarchs natin, wala tayong maaasahan kung hindi sila lang ang makikinabang, no, yung mga oligarchs at saka yung mga politiko natin, no, yung mga buwaya, yung mga leader natin, sila lang ang makikinabang niyan, pero yung ang mangyayari diyan, Jade, yung ordinaryong mamamayan patuloy silang magiging mahirap at walang magiging pagbabago sa kalidad ng kanilang pamumuhay. At yung middle class natin, by the way, ito, mahalaga din to, Jade, Yes, no, yung middle class natin, patuloy na lumiliit. Kasi nangyayari, yung mga middle class natin, kung ang Pilipinas nag-graduate from lower to upper middle income, yung ating mga middle class, imbis na gumraduate, bumabalik sila from middle to lower income. Kasi sa sobrang hirap ng buhay, no, yung kanilang sahod hindi sumasabay sa inflation, ang nangyayari is marami sa ating mga middle class na dating mga may kaya, nadadrive sila into poverty. No, so yun yung nakikita natin. Kaya napakita ko rin kanina na mas maraming mahihirap sa ating bansa, sa Pilipinas, kaysa sa mga ibang lugar na kagaya ng Vietnam, na pareho rin namang nasa upper middle income status. Oo, pero dapat mag-ipagmalaki ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. considering, sabi mo nga, mas selected class lang yung nakakabenepisyo nga. Yung mga mayayaman, mas yumayaman, pero yung mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Doc? Alam mo, gagamitin niya ni Pangulong Marcos Jr. lalo na't napapanahon na yung malapit na ang SONA. So definitely maririnig natin yan, nababanggitin niya ng ating Pangulo sa darating na State of the Nation address. Kaya lang, even if ipagmayabang yan ng gobyerno, kung titanungin mo talaga yung ordinaryong tao, sasabihin nila sa iyo na hindi nila nararamdaman yan. So maganda lang yan, Jade, sa papel. Maganda lang yan in terms of optics. Maganda lang yan in terms of messaging. Kasi alam mo, sinasabi rin ng gobyerno na magagamit nila ito as a signal to foreign investors, Jade. Na dahil nga nasa upper middle income na tayo, it reflects magagandang polisiya. So kaya yung mga investor, welcome na kayo sa ating bansa. Pero tandaan din natin na magiging epektibo lang ito as a tool for messaging and optics kung yan ipapartneran nila yan ng maayos na pamamahala. Sa totoo lang, Jade, ang mga investors natin, ang gusto nila in terms of sa pag-i-invest sa isang bansa is stable yung mga polisiya. So halimbawa, kung merong batas, yung mga batas na yan ay i-implement yan ng maayos. Hindi po pwede yung benda law. Kasi kung bibenda law mo yan, makikita yan ng foreign investor, ayaw nila ng ganyang klaseng kalidad ng gobyerno na binebend yung law. Ayaw nila yan. So, ang Vietnam, nasa upper middle income din. Kung sila yung papipiliin, abay doon na lang ako sa Vietnam. Ang polisiya is stable. Sa Pilipinas, paiba-iba at selective yung i-implement ng mga polisiyan. Kita na natin, Jade, no, sa klase ng pamamahala na meron tayo na kung saan ang justice ay selective.
ang prosecution ay selective at gusto nilang i-bend the law. So ayaw ng investor niyan. So kahit na tayo nag-graduate from lower to upper middle, pero hindi nila yan papartneran ng maayos na pamamahala, maganda lang yan sa papel. At yan ay baliwala yan sa ordinaryong mamamayan. Opo. Linawin ko lamang po, Doc. So, ibig sabihin, hindi lang nakabatay yung mga investors dito sa ulat ng World Bank na umangat nga tayo, kundi may iba pa bang mga basihan yung mga investors para malaman po nilang talagang magandang mamuhunan dito sa Pilipinas? Well, nabanggit ko na kanina yung kalidad ng pamamahala. So importante 'yan. Yung stability, no, ng nangyayari domestically, yung mga krimen. Kasi syempre, kung ako yung investor, hindi ako mag-i-invest sa isang bansa na baka nakawan pa ako, no, or baka ako ay maproblema. So iiwasan ko yung mga bansang ganyan. Nakita din naman natin na pag ang isang lugar ay dumarami ang mahihirap, dumadami ang naghihirap, tumataas yung antas ng krimen. So yan ay nakaka-turn off yan ng investors, Jade. No? So you have the quality of government. Isa pa pala, Jade, no? Sa infrastructure. Kulang na kulang tayo sa infrastructure. And then yung ating cost of doing business ay mataas. No? Kasi mahal. Kasi nga, mahal ang singil sa kuryente. Yung bureaucracy natin, andyan pa rin yung red tape. Lahat ng yan, pag sinuma mo lahat yan, Jade, nakaka-turn off yan ng investor. Now, the question becomes, bakit ang Vietnam, mas mataas ang level of investment na pumapasok sa kanila kumpara sa atin, pareho din naman tayo nakagraduate na ng upper middle income. So they must be doing something that is right. So yun yung dapat na alamin natin. No? At kung titingnan nyo po ng mabuti, titingnan nyo yung mga pag-aaral, mga kababayan, no? Yung titingnan natin yung literature niyan, makikita nyo na isa sa mga pinakamalaking reason kung bakit ang Vietnam ay nakaka-attract ng maraming investment is yung level, yung rather level, like yung kalidad, no, ng kanilang pamamahala, and yung cost of doing business sa kanila ay mas mababa. Kaya nakaka-attract sila ng mga investors, Jade. Opo, lalo na ngayon, yung inflation natin, nung Mayo, bumaba, Doc, ng 6.8%. Ito pang halaga ng dolyar po natin, piso kontra dolyar, humina din. So ito ba, paano ba yun makaka-apekto? Well, mataas pa rin ang inflation natin, no? Na mahigit 6% pa rin ang rate of inflation. And then ang piso ay mahina, no? So ibig sabihin kung ikaw ay nag-i-import, you need more dollars, no? Kasi nga mas mahina yung value ng peso. Talong-talo diyan yung mga nag-i-import. So kumbaga part of doing a business in the Philippines is yung associated cost, no? And yung cost niyan tumataas ng tumataas, Jade, no? Kaya nga ang mga investors sa international, no, yung mga global investors, makikita mo yung level of confidence nila sa Pilipinas as a investment destination mababa, no? Kumbaga hindi ganun sila ka-optimistic at kumbaga kaaya-aya, no, para sa kanila ang mag-invest sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari diyan sa ating bansa. So, yung upper middle income na yan, Jade, sa papel lang yan talaga maganda, no? Kumbaga parang bahay yan no? So yung bahay makikita mo bagong pintura, pag appearance sa labas yung bahay, bagong pintura, maayos. Pero pagpasok mo sa loob ng bahay, bulok pala yung soleras, no? Bulok yung mga kisame, bulok yung loob ng bahay. Pero yung labas ng bahay, bagong pintura at kaaya-aya. Ganun po yung nakikita kong description yan sa ating bansa, no? In terms of itong narrative ng upper middle income status na kung saan yung narating na natin. Opo, pero kung sakali man, Doc, na yung mga mahirap ay umangat, may kukonsidera ay may tuturing matatawag pa rin bang upper middle income itong lahat ng ito? Kasi dito tinutukoy natin yung mga mayayaman. Pero kapag yung mga mahirap naman umangat, may iba pang ibig sabihin, may iba pa bang kategory kung may tuturing itong pag-angat kung sakali man yung mga mahirap sa ating bansa? Kasi kung magawa natin yung nagawa ng China, for example, no, na kung saan ang milyon-milyon ng kanilang naiangat sa kahirapan through good governance, no, through maayos na mga policy, ibinaba nila yung cost of doing business, no, ginawa nila yung mga tamang dapat gawin. They did the right things.
ang mangyayari sa Pilipinas, Jade, hindi lang tayo magiging upper middle income, baka maging high income na tayo, no? Kung mangyayari yan sa totoo lang. Kasi alam mo, Jade, ako personally hindi ako nawawalan ng pag-asa sa ating bansa, no, sa Pilipinas. Ang bansa natin has a lot of potential. Napakarami, Jade. In fact, in the future economy, no, yung ekonomiya natin sa hinaharap, napakarami nating natural resources na kinakailangan kagaya ng mga critical minerals na meron tayo. Ang dami natin yan. And meron tayong labor force, masipag yung ating mga kababayan, no? Educated, maayos yung kanilang pagtatrabaho. So kumbaga, makikita mo na we do have resources. Ang problema lang talaga nananakaw, Jade. Mayaman ang Pilipinas. Ang problema lang talaga sa atin is yung mga namumuno sa atin have been exploiting us for a very long time. So yun yung nagiging problema. At hanggang ngayon problema yun. Opo. Nakikita ko dito, Jade, no? Kung no, ma-uplift yung mga kababayan nating mahihirap, ay hindi lang tayo upper middle, maging high income pa tayo, no? Maging parang ka-level na rin tayo ng kapitbahay nating Brunei, for example. Brunei is considered high income. And Brunei is just katabi lang natin yan, but they have oil, wala tayo. Pero meron tayo na wala sila, no? Yung mga nabanggit ko kanina. Opo. The country has a lot of potential. Ang problema lang talaga, Jade, is yung mga namumuno sa atin, pinagsasamantalahan na tayo for a very, very long time. Opo, may mga nagsasabi din, kung upper middle income na po ang Pilipinas, bakit pa tayo umuutang? Well, in terms of sa utang naman, lahat ng bansa ay may utang. Wala namang bansa na walang utang. Ang problema lang dito, Jade, sa totoo lang, no? Pag ang bansa ay naging upper middle income, medyo magiging mas mahal na yung cost ng pangungutang ng bansa. No, yung cost of borrowing na sinasabi kasi upper middle income ka na eh. Bakit pa rin yung interest rate mo pang lower income? Upper middle ka na. So magiging mataas yung cost of borrowing mo diyan, ano? Mawawala rin yung mga tinatawag natin na mga concessional funding. Kung saan yung mga tinatawag natin parang mga soft loans, baka mawala rin 'yan. At saka yung mga trade, no, sa tariffs, kasi may mga bansa na kung saan na pag tayo nakipagkalakalan sa kanila, ang mangyayari is halos wala tayong binabayarang tariff, ngayon nasa upper middle income, magbabayad ka na ng tariff. So yun yung mga consequence, no? But in terms of sa pangungutang, ang nakikita ko dito is hanggat ang gobyerno natin ay hindi responsable sa paggastos, kagaya ng nakita natin itong mga nagdaan taon, no, nung 19th Congress, no, hanggang ngayon, kung makikita natin yan, ano, sa budget ng mga nagdaang taon, 2024, 2025, 2026 budget, hindi responsable, no, ang paggastos. At gumastos ang gobyerno, walang disiplina sa paggastos. Ang mangyayari niyan, Jade, is kahit na tayo ay upper middle income, lalaki pa rin ng lalaki yung ating uutangin. Kasi kaya nangungutang ang gobyerno para mapunan yung fiscal or yung budget deficit na sinasabi. So nandiyan yung inikita ng gobyerno, nandiyan yung gastos. Nangyayari nga yung gobyerno natin, walang disiplina sa paggastos. So saan nila kukunin yung diferensya? Mangungutang ng mangungutang. So even if ang ating bansa, upper middle income na tayo, hanggat walang disiplina sa paggastos ang ating gobyerno, hanggat gastos lang ng gastos, punta lang sa mga maleta, yung mga pera na yan, mangungutang pa rin ang mangungutang ang ating bansa. At sino magbabayad ng utang yan? Yung mga ordinaryong taxpayer, no? Yan ang magbabayad ng utang na yan. At pagbabayaran yan, hindi lang ng current generation of taxpayers, mga kababayan. Pagbabayaran yan hanggang sa mga kaapu-apuhan ninyo. Opo, may silbi ho ba yung pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Canada? Yun na nga Alam mo, maganda mapag-usapan yan, Jade, no? Kasi as we speak, Marcos Jr. is here, no? In British Columbia. Nakikita ko dito is Canada really is not a major trading partner ng ating bansa, no? It is not. And kumbaga hindi siya kasing level halimbawa ng China, or hindi siya kasing level ng Singapore or even Japan, no, in terms of volume of trade. Bagamat maraming Pilipino rito, no, in terms of actual numbers of Filipinos, including myself, no,
na nagtatrabaho dito at naninirahan. Sa mga 1 million na po kami dito, no? But beyond that, I don't see any reason really why the president should come here and in spite of the protests na nangyayari dyan sa Pilipinas, no? In fact, there were even rumors na baka hindi matuloy ang pagbiyahe ng ating Pangulo papunta rito sa Canada because of yan nangyayaring mga protesta dyan. Ano? Ano pa rin to sa akin kumbaga parang puzzle ito sa akin. No? Kung bakit itong ating presidente chose to come here when in fact there are pressing issues at home na dapat niyang tingnan. Ang iniisip ko dito, Jade, no, may possibility na talaga lang mahilig bumiyahe ang ating president. No? So whenever he has the chance na siya ay makakapagbiyahe no, para makabisita ng mga ibang bansa, no, at the expense of the taxpayer, gagawin niya yan. No, kung mayroong pagkakataon. So kasi, I mean, look, kung titingnan mo yung datos, mga kababayan, Canada is not even a major trading partner. While there are a million Filipinos here, hindi. It doesn't add up. So the only explanation I can find here is that the president just loves to travel. No, yun yung nakikita ko dito. Gusto lang niyang bumiyahe. At kung siya makakabiyahe ng libre, sagot ng taxpayer, gagawin niya yan. At yan yung nakikita natin ngayon.